Ako ang inyong Lolo Pael. Ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Excited ang magkapatid na Alarcon at Anastasia matapos nilang mabalitaan na uuwi ng probinsya ang kanilang mga magulang. Noon pa kasi nila gustong sumama pabalik sa probinsya upang makita ang mga kababata roon. Ang magkapatid na Inocencio at Jella. At ang bilin ng kanilang mga magulang para maisama sila pauwi sa probinsya ay kailangan nilang magpakabait. Kaya ganun nga ang ginawa ng magkapatid. Araw-araw, walang palya sila sa paggampan sa mga gawaing bahay para lang makasama sa pagbalik sa kanilang probinsya. Hindi lang din kasi para lang makita ang kanilang mga kababata kaya gusto nilang umuwi, kundi para na rin muling maranasan ang masayang pistahan sa kanilang probinsya. Kapag pista pa naman sa kanilang probinsya, ay maraming mga parada at kung ano-ano pang kasiyahan. Bukod doon, madalas na umaabot ng 1 linggo ang pagdiriwang. Ana, tapos mo na bang linisin yung banyo? Isunod mo na yung kwarto nila mama at papa ha. Magpapahinga na muna ako. Napagod talaga ako sa pagputol ng mga talayib sa likuran natin eh. Napasimangot ang 20 anyos na dalaga subalit nang makita niyang pawis na pawis ang kanyang kuya ay tumalima siya at hindi na nagreklamo. Sige kuya, pero mamaya ako nagagawin ha. Magpapahinga lang din ako. Magtatangalian na rin naman eh. O sige, ikaw ang bahala. Pero basta bago dumating sila mama at papa ha, dapat tapos ka na. Bahala ka, ikaw rin ang pag-aagalitan. Baka di ka pa makasama pa uwi sa probinsya. Namimiss mo pa naman sila Jella, di ba? Dahil doon ay napaungot ng dalaga habang tila nagdadabog sa harap ng nakatatanda niyang kapatid. Kapag hindi talaga ako sinama nila mama at papa sa probinsya, maglalayas talaga ako kuya. Napangiti lang si Alarcon sa kapatid bago isalampak ang sarili sa malambot nilang sofa. Kain mo lang yan, Ana. Sige na, bilisan mo na dyan. Ako, maya-maya na ako magla-lunch. Wala naman na akong gagawin eh. Oo na. Pagkanguso ay nagtungo na ang dalaga sa kusina para nga kumain. Sinundan lang siya ng binata ng tingin at nang mawala na ay naidlip na nga si Alarcon. Makalipas ang ilang oras, nagising na lang si Alarcon dahil sa ingay na ginagawang paglilinis ng nakababata niyang kapatid doon sa silid ng kanilang mga magulang. Saglit siyang sinilip ng dalaga na abala sa ginagawa nito at pagkatapos noon ay dumiretso na siya sa kusina para mananghalian. Eksakto 2:30 na ng hapon nang matapos siya sa pagkain. Siya na rin ang naghugas sa mga pinagkainan nilang magkapatid dahil abala na si Anastasia. Bandang 3:30 ng hapon ay nagpahinga na ang magkapatid. Pagsapit ng 4:00 ay lumabas siya ng bahay para bumili ng merienda nila. At eksaktong pag-uwi ay nandun na ang kanilang mga magulang. Inayos kasi ni Mang Nelson at Aling Annalyn ang booking nila sa eroplano kaya umalis ang mga ito. Kaya pagkakita ng binata sa mga magulang ay nagmano siya kaagad sa mga ito. Ma, pa, tapos na po kami maglinis. Merienda na po tayo. Natuwa naman ang magkapatid matapos makita ang dalang donuts at pizza ng kanilang mga magulang. At habang nagme-merienda sila, sinabi na rin ng mag-asawa ang magandang balita na makakasama nga sila pareho sa pag-uwi sa probinsya. Hindi maipinta ang tuwa ng magkapatid dahil sa sinabi ng kanilang mga magulang. At kahit 4 na araw pa bago sila magbiyahe pa uwi ng probinsya, ay excited na nag-asikaso ang dalawa ng mga gamit nila at mga pasalubong para sa mga kababata. Makalipas ang 4 na araw, habang nakaupong magkatabi sa eroplano, ay hindi maiwasan na magkapatid na mapag-usapan ang kanilang probinsya. Excited na talaga ako makita si Jella. Ano na kaya itsura niya ngayon, no? Di malamang sipunin pa rin yun. Natawa pa ang binata sa kanyang sinabi kaya nahampas siya ng mahina ng nakababatang kapatid. Grabe ka sa best friend ko. Masipunin pa nga kayo ni Ino noon eh. Kami pa Kayo nga naliligo pa kayo nun sa ilog tapos walang panty. Teenager na kayo nun Nakakaya kayo. Napairap ang dalaga sabay hampas sa hita ng kanyang kuya. Basta, namimiss ko na talaga si Jella.
Saka yung ilog. Maligo tayo ron ha. Kung malinis pa yung ilog. Nakaka-chat ko yun si Jella. Pinakita niya sa akin, mas maganda na ngayon yung ilog na pinagliliguan natin dati. May mga maliliit na silong na kung gusto mo magpahinga. Ready ka na bang mangitim ulit? Magiging negrita ka. Basta ako, okay naman ako sa balat ko. Moreno na, gwapo pa. Sayang yung mga Kojic soap mo. Ay nako, si kuya talaga. Nagtawanan sila pagkalaon dahil sa usapang yon. Kuya, may regalo ka bang dala para kay Ino? Ang dami kong binili para kay Jella eh. Yun nga hindi ako nakapag-ready. Siguro, ibibigay ko na lang sa kanya yung isa kong sapatos na dala. Kaso, ang di ko lang alam kung magka-size ba kami ng paa. Pero, pwedeng yung iba ko na lang damit na branded, tapos doon na lang ako bibili kapag nagkulang yung mga gamit ko. Matapos ang ilang minuto nilang kwentuhan, ay nagkanya-kanya na nga muna ang magkapatid hanggang sa lumapag na ang eroplanong kanilang sinasakyan. Mula sa airport ay sinundo sila ng kanilang kamag-anak gamit ang may kalumaang van. At dahil wala yung aircon, binuksan na lang nila ang bintana. Tutal, presko naman ang ihip ng hangin at maganda ang tanawin. Finally, nandito na tayo. Namiss ko na rin yung basketball dito sa probinsya eh. Bumaling ang binata sa tiyuhin niyang nagmamaneho at saka to tinanong. Chong, may liga ba? Pwede akong maglaro sa junior division? Masayang tumango si Tio Ador bago tumugon. Sige pamangkin, kakausapin ko yung coach pati committee para kahit papaano makapaglaro ka kahit ilang araw lang. Mukhang namiss mo yung liga rito ah. Natuwa ng husto ang binata sa kanilang narinig sapagkat katulad ng sinabi ng kanyang tiyuhin ay yun rin kasi ang dahilan kaya ginusto niya rin makauwi sa probinsya. Hindi na miss Chong, miss na miss pa nga eh. Dahil doon ay nagtawanan ng lahat ng mga nasa van habang nagbabiyahe. Makalipas ang ilang oras, pasado 5:30 ng hapon nang makarating sila sa mismong compound. Doon nga ay masaya silang sinalubong ng mga kamag-anakan nilang naghahanda na rin ng mga pagkain. Nagkaroon ng maliit na salo-salo bilang pagsalubong sa kanilang pagbabalik, kaya natuwa ang magkapatid na Alarcon at Anastasia. Ito talaga yung na-miss ko rito sa probinsya natin eh. Ako nga rin kuya. Nang araw na yon ay nakisaya muna ang magkapatid sa kanilang mga kaanak. Hindi muna sila lumabas ng compound para katagpuin ng mga kababatang sina Inocencio at Jella. Sinulit muna nila ang araw na yon sa piling ng mga kaanak nilang na-miss din sila. Halos 10 taon na rin kasi ang nakalipas bago ulit makabalik sa probinsya ang kanilang pamilya. Habang patuloy ang kasiyahan ay nagtungo na si Alarcon sa kanilang silid sapagkat medyo natamaan sila sa ininom nilang tuba. Hindi rin naman kasi pala inom ng alak kaya mabilis silang malasing. Nang nasa pintuan na ng kwarto ay napalingon ng binata sa kabilang kama at doon nga ay may nakita siyang babae na natutulog habang nakaharap sa pader. Nauna na palang natulog sa akin tong si Ana. Pagkasabing yon ay nagtungo na siya sa katapat na papag at doon nahiga. Humarap siya sa bintana katabi ng papag na hinihigaan at saka pumikit. Lord, thank you po kasi nakauwi ulit kami dito sa probinsya. Namiss ko po talaga yung mga ganap dito eh. At the same time, makikita ko na ulit yung mga kababata ko bukas. Good night na po uli. Amen. Makalipas ang ilang saglit, napapadilat-dilat ang binata dahil sa ingay sa labas ng bahay gawa ng nagkakasiyahan niyang mga kamag-anak. Dinig na dinig kasi niya yon sapagkat wala namang pinto ang kwartong tinutulugan nila. Nakabukas din ang bintana at ayaw niya namang isara dahil presko ang ihip ng hangin. Kalaunan ay muli siyang napadilat at napatingin sa bintana patapos mapansing tila mayroong nakadungaw roon. Kinusot-kusot niya pa ang kanyang mga mata hanggang sa maaninag ang mahabang buhok ng isang babae. Dahil doon ay napatayo siya at itinuon ang tingin sa bintana upang mas malinaw na makita kung sino nga ang nakadungaw. Mahaba ang buhok nito, medyo kulot. Ang mga mata ay parang sa pusa
At kung makatingin to, ay para bang lalamunin siya ng buhay. Pagkangiti ng nasabing babae, ay doon na nga kinutuban si Alarcon. Wala sa sarili siyang napatra sa papag hanggang sa mahulog na nga siya sa sahig. Nang malakas na kumalampag ang puwetan niya sa sahig, ay napaaray talaga ang binata. Aray ko! Dahil sa ingay na kanyang ginawa, ay pinuntahan tuloy siya ni Tio Ador sa kwarto para silipin siya. Natawa na lang ang Ginoo pagkakita sa kanya na kumakamot-kamot ng puwetan. Oh, anong nangyayari sa'yo, pamangkin? Bakit ka lang dyan sa sahig? Ba't para ka ring nakakita ng multo dyan? Nahulog lang ako, Chong. Ang sakit nga eh. Nagulat lang din po ako. Parang mas lasing ka ba sa akin Akala ko kung alun sige na, balik na ako. Lalasingin ko pa yung mama at papa mo. Nang masigurong ayos na siya, ay lumabas na rin kaagad ang kanyang tiyuhin at nakipag-inuman. Si Alarcon naman ay muling napabaling ang atensyon sa bintana matapos maalala na mayroon nga pala siyang nakitang nakadungaw doon kanina. Ano ba yun? Guni-guni ko lang ba talaga yun? Grabe naman yung epekto ng tuba sa akin. Para hindi makaramdam ng pagkailang at takot, kaya naman bago matulog ay napilitan na lang siyang isara ang bintana kahit medyo mainit. Kinabukasan, pasado 9:00 na ng umaga, nagising si Alarcon. Paglingon niya sa kabilang papag ay nakita niyang may nakahiga pa rin doon. Nang maisip ang nakababatang kapatid niya yon na nahihimbing pa rin sa pagtulog, ay bumangon na siya para sana gisingin to. Ang kaso lang ay meron siyang narinig na ingay mula sa sala. Pagpunta ng binata roon ay dumating na rin ang ilan nilang kamag-anak na nasa kabilang baryo pa nakatira. Matapos siyang makapagmano sa mga yon, ay inaya na siya ni Tio Ador na magtungo sa likod ng bahay para mag-almusal. Pansamantala kasing naglagay doon ng mga tent at mesa na magsisilbi nilang dining area dahil nga magpipista na. Pagdating niya sa likod bahay, ay laking pagtataka nga ni Alarcon pagkakita sa nakababatang kapatid na nanginginain na roon. At base sa itsura ni Anastasia ay kanina pa to bumangon sa higaan. Ana? Kanina ka pa gising? Paglapit niya sa nakababatang kapatid ay tumango lang ito. Hindi kasi nakaimik ang dalaga gawa ng mayroong laman ang kanyang bibig. Sino yung kasama ko sa kwarto? Nilunok muna ng dalaga ang inunguya bago sumagot. Anong kasama? Tayo lang naman ang natulog sa kwarto. Kanina pa ako gising, kuya, 8:00. Nakapunta na nga ako sa court at plaza kanina. Hindi na niya pinatapos ang dalaga sa pagsasalita dahil dali-dali siyang bumalik sa kwarto niya at pagtingin niya sa higaan ni Anastasia ay wala naman siyang nakitang kahit na sino roon. Hala, sure ako may nakita akong nakahiga rito kanina bago ako lumabas. Napatigil siya dahil muling sumagi sa kanyang isip ang tungkol sa babaeng nakadungaw sa bintana. Naku, mukhang minumulto yata ako Natigilan na naman siya sa pagsasalita sapagkat mula sa labas ng kwarto ay narinig niya ang matinis na boses ng nakababatang kapatid. Kuya, bilisan mo na kumain. Balik tayo sa plaza at court. Tapos daanan na rin natin si Ino at Jella. Ayain natin sila dito sa bahay. Tila naguguluhan man sa mga nangyayari ay isinawalang bahala na lang ng binata ang mga yon. Bumalik na nga siya sa likod bahay para makapag-almusal. Nang natapos na sila ni Anastasia sa pagkain, ay nagpaalam muna ang dalawa sa kanilang mga magulang pati na rin sa mga tiyuhin at iba pa. Pag kayo masyadong lalayo Alam ko dito kayo sinilang pero mag-ingat-ingat din kayo. Matagal kayo nawala rito. Marami ang hindi nakakakilala sa inyo. Alam nyo na, uso dito sa probinsya ang mga inggit-inggit sa mga dayo. Sure, Chong. Salamat po sa paalala. Thank you, Tito. Ma, Pa, lalabas po muna kami Pupunta lang kami sa plaza at sa court. Dadaanan na rin namin sila Ino pati si Jella. Aayain namin sila dito. Matapos makapagpaalam ng magkapatid, ay naglakad na nga sila papunta sa plaza. Dahil maraming ganap ng araw na yon,
Kaya medyo marami-rami na rin ang tao sa plaza, lalo na sa court. May laro kasi ng basketball ang mga baliklaro at nadinig pa nga nila na malaki ang pustahan. Mahabang oras ang iginugol ng magkapatid sa plaza at court hanggang sa naisip na nga nilang magpunta sa bahay ng kanilang mga kababata at best friends. Habang naglalakad papunta sa bahay ni na Inocencio at Jella na nasa bandang pinakadulo ng kanilang lugar na malapit na sa ilog, ay hindi maiwasan ng magkapatid na medyo mailang. May ilang tao kasi na panayang tingin sa kanila na parabang nanlilibak. At katulad nga ng paalala ng kanilang tiyuhin, dahil matagal na rin silang nawala sa lugar na yon, karamihan sa mga nakatira ay halos hindi na rin nila kakilala. May mga tao pa rin naman nakakakilala sa magkapatid at binabati-bati sila. Pero hindi pa rin nila maiwasan ang makaramdam ng pagkailang. Kuya, nakakailang din pala no? Ang tagal kasi nating nawala rito eh. Feeling ko tuloy, di tayo welcome sa lugar na ito. Napalingon na lang si Alarcon sa nakababatang kapatid habang umingiti. Kung sino na lang yung papansin sa'yo, yun na lang yung ngitian mo. Yung mga masamang nakatingin, ignore mo na lang. Ganyan talaga ang pakiramdam minsan kaya hayaan mo na. Malapit naman na tayo sa bahay nila Ino eh. Sinunod na nga lang ng dalaga ang payo ng kanyang kuya. Nagtuloy-tuloy na lang sila ng lakad hanggang sa matanaw na nila mula sa hindi kalayuan ang may kalumaang bahay ng kanilang kababata. Natuwa ang dalaga pagkakita sa bahay dahil marami siyang alaala roon kasama ang best friend na si Jella. Hala kuya, nakakatuwa naman. Medyo luma na yung bahay nila pero parang walang pinagbago ah. Tumakbo kagad ang dalaga na tiningnan lang ang nakatatandang kapatid. Nang nasa tapat na sila ng lumang gate ay nagkatinginan muna sila bago sabay na hinarap ang nasabing bahay. Ikaw na ang tumawag kuya? Okay. Tumuon kagad ang atensyon ng binata sa nilumang bahay bago tumawag. Tao po! Tao po! Nagkatinginan ulit ang magkapatid nang walang sumagot sa una nilang pagtawag. Lakasan mo kaya ng kaunti kuya yung pagtawag. Okay, sige. Wait. Humugot muna ng malalim na hininga ang binata bago malakas na nagsalita. Tao po! Inocencio! Jella! Tao po! Hindi na niya natapos ang pagsasalita sapagkat narinig na nilang lumalangit-ngit ang main door ng bahay. Mula roon ay niluwa ang isang matandang ginang na uugod-ugod na. Medyo kuba na ito. Kupas ang suot na damit at namumuti-muti na ang buhok. Lola Silas? Marahang lumapit ang matandang ginang hanggang sa tumapat ito sa magkapatid. Doon ay lalong nakita ng dalawa ang nangungulubot na anyo nito mula sa mukha hanggang sa kabuuan. Sensya na't wala rito ang mga apo ko. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Baka sa plaza o kaya nasa ilog na naman ang mga yon. Tila nalungkot ang dalaga sa kanyang narinig dahil akala niya makikita na niya ang kababatang si Jella. Ganun po. Sayang naman. Sino ba kayo, Otoy at Ineng? Napangiti si Alarcon bago abutin ang kamay ng matanda at nagmano. Lola Silas, si Alarcon po to, kababata ng apo po ninyo. Si Ana po, Anastasia. Matagal at palitan munang pinagmasdan ng ginang ang magkapatid bago to magsalita. Ay, kayo na ba yan? Nandito na pala kayo ulit sa atin. Tsak kung matutuwa yun sila Ino at Jella kapag nakita kayo. Gusto niyo bang pumasok muna at hintayin sila? Nagkatinginan muna ulit ang magkapatid bago magkasunod na nagsalita. Saka na po Lola. Hanapin na po muna namin sila. Baka dun sa plaza at sa court. Malamang po baka nasa ilog ang mga yon. Ngumiti naman ang matandang ginang bago tumugon. Sige, kayong bahala. Ikinagagalak ko kayong makita ulit. Kapag nakita niyo sila, dumiretso muna kayo rito sa bahay. Ipagluluto ko kayo ng masarap na pagkain. Siguradong hindi niyo malilimutan hanggang makabalik kayo sa Manila. Sige po.
Lola Silas, alis na po muna kami. Bago umalis ay napansin pa ng binata na dumidila-dila ang matandang ginang na parang natatakam. Ngumiti rin ito na iba ang dating sa kanya kaya medyo nanayo ang kanyang mga balahibo. Subalit hindi na lang niya masyadong pinagtuunan ng pansin. Pagalis nila ay sinulyapan pa ni Alarcon na matandang babae at doon nga ay napansin niya rin na parabang nag-iba ang itsura ng mata nito. Parang yung nagmatang pusa, dahilan para muling sumagi sa isip niya ang nakita kagabi na nakadungaw sa bintana ng kwarto nilang magkapatid. Kuya, tara na. Sobrang init na mamaya eh. Bilisan mo. Ha? Sige. Ilang saglit pa, matapos maglakad-lakad ng magkapatid, ay narinig nga nila ang pagaspas ng tubig mula sa ilog. Mula sa mataas na bahagi ay dumungaw ang dalawa sa ibaba para masdan kung may tao nga ba sa ilog, subalit wala silang matanaw o marinig na ingay ng tao. Parang wala naman tao sa baba, kuya. Wala akong marinig na ingay ng tao eh. Hindi pa nga natin nakikita eh. Oh, magdaan-daan ka pa baba ah. Medyo madulas eh. Baka dumausos ka. Maingat nga silang bumaba hanggang sa marating ang pinakatubig ilog. Mula sa hindi kalayuan ay napansin nga ng magkapatid na parang may mga mantsa ng dugo na umaagos. Ha? Dugo ba yung umaagos na yan, kuya? Saglit na huminto ang binata para suriin kung dugo nga ba o hindi ang kanyang nakita. Ha? Dugo nga to. Sinundan niya ng tingin ng pinanggalingan ng dugo hanggang sa tumambad sa kanyang paningin ang ilang piraso ng lamang loob ng hayop na umaagos malapit sa kanilang kinaroroonan. Putik! Lamang loob ba yan ng hayop? Hala kuya, nakakatakot. Tatakbo na sana ang magkapatid pabalik sa itaas nang maaninag nila mula sa hindi kalayuan sa isang batong nangingintab ang pamilyar na mga nilalang. Si Inocencio at Jela, ang kanilang mga kababata. Ino? Jela, ikaw na ba yan? Matagal silang nagkatitigan at nang mapadako ang tingin ni Alarcon kay Jela ay tila ba naging pamilyar ang itsura nito sa kanya. Medyo kulot kasi ang buhok ng dalagita at ang mga mata nito ay parang nag-iiba katulad ng sa pusa. Ana, kayo na ba yan? Napangiti kaagad si Alarcon pagkasabing yon ng kanyang kababata. Hindi na tuloy naisip na magkapatid ang nakita mga lamang loob ng hayop na umaagos kanina. Sabay na napalusong sina Alarcon at Anastasia sa mababaw na parte ng tubig para mabilis na makalapit sa magkapatid nilang kababata. Takte, galing kami sa inyo eh. Sabi ni Lola Silas baka nandito nga daw kayo sa ilog kaya bumaba na kami rito. Saglit na nakatinginan ng magkapatid na Inocencio at Jela bago ngumiti sa kanila. Ano kasi ginagawa niyo rito sa ganitong oras? Akala pa naman namin eh, nasa plaza kayo. Nanonood ng mga kung ano-ano. Namiss kita, girl. Pagkakita ni Alarcon sa nakababata niyang kapatid na yumakap kay Jela, ay nilapitan naman niya ang kuya nun at nakipag-apiran. Uy, musta na tol? Long time no see ah. Natigilan si Alarcon sa pagsasalita matapos mapansin ang damit ng kababata na may bahid ng mga dugo. Oh, may mancha ng dugo yung damit mo? Paglingon niya sa damit ng dalagang si Jela ay meron din yung kaunting mancha. Nakatinginan muna ulit ng makahulugan ng magkapatid na Inocencio at Jela bago tila naiilang na nagwika. Kasi may patay na hayop doon kanina eh. Nakita niyo ba? Ito kasing si Bunso ang kulit eh. Sabi ko kanina sa plaza na kami magpunta. Mas gusto niya munang maligo sa ilog. Halos kabababa lang namin din dito. Masayang tumango-tango si Alarcon matapos masatisfy sa sagot ng kaibigan. At maya-maya pa nga ay biglang inaya na ni Anastasia ang kanyang kuya na maligo na rin muna sa ilog. Ganun na nga ang ginawa nilang apat. Masaya silang nagtampisaw sa tubig ilog. Ilang oras din silang nagbabad doon habang nagkukwentuhan tungkol sa mga nakalipas nila. Nang matuyo na ang mga katawan dahil sa init ay nagpasya na nga silang umalis sa ilog. Kung alam ko lang na uuwi kayo ngayon, sana nagpahanda kami kay Lola. Wala tuloy kaming may papakain sa inyo. Naku, ayos lang tol. Doon na lang tayo sa bahay magpunta.
Napagpaalam naman na namin kayo kina mama at papa pati kay Tiyo Ador. Marami ring handa ron malamang. Oo, sa bahay na lang kayo kasi marami akong regalo para kay Jella. Sure ako magugustuhan mo yon. Si Kuya rin, Ino. May gift siya para sa'yo. Nagkatinginan lang ang magkapatid na Inocencio at Jella, kaya napakunot noon na si Alarcon dahil sa pagtataka. Bakit palagi kayong nagtitinginan dyan ha? Para kayong may mga tinatagong ewan Tara na, ipagpapaalam na lang namin kayo kay Lola Silas. Ngumiti ng pilit si Inocencio bago sumagot. Pasensya na kayo Hindi na kasi kami masyadong napunta nitong si Jella sa plaza Madalang na kaya kami magpunta ron. Paano kasi si Lola, tampulan ng asara ng mga ususero at usisera Nagsimula na silang maglakad paakyat paalis sa ilog at sabay na napakunot noo ang magkapatid na Alarcon at Anastasia dahil sa sinabi ni Inocencio. Si Lola Silas, tampulan ng asaran? Oo nga, anong klaseng pang-aasar ba? Huminga muna ng malalim si Inocencio bago sagutin ang tanong ng mga kababata. Si Jella naman ay tahimik lang na nakikinig sa kanila habang naglalakad at nakaangkla ang braso sa matalik na kaibigan. Nito kasing nakalipas na taon, madalas na si Lola mawala sa sarili. Dahil ba sa katandaan, kapag gabi madalas siyang nagpapagala-gala. Napunta pa kaya yan sa kabilang baryo. Yun, napagkamalan tuloy siyang aswang. Pagkarinig ni Alarcon sa salitang aswang, ay muling sumagi sa isip niya si Lola Silas kanina kung paano ngumiti ng makahulugan at dumila-dila na parabang natatakam. Naalala niya rin ang tila pagbabago ng mga mata nito kaya saglit siyang napalingon kay Jella na nasa likuran kasama ang bunso niyang kapatid. Oh, bakit tumigil ka? Ha? Oh, wala. Tara, lakad ulit tayo. Saan ka na nga ulit sa kinukwento mo? Hindi niyo ba pinatitingnan si Lola Silas? Sa pagkakatanda ko may medical mission clinic sa likod ng plaza. Parang nakita ko bukas pa yun Yung pagkaganyan ni Lola, eksakto naman na lumipat na yung clinic nasa bayan na. Madalang lang kaming makapunta, as in once in a blue moon. Saka ayaw na rin ni Lola. Alam mo naman ng mga matatanda. Hindi na naituloy ni Inocencio ang huling sinasabi dahil malayo pa lang tanaw na nila si Lola Silas na nakatayo sa tapat ng luma nilang gate. Masaya matandang babae habang nakatingin sa kanila. Pagkakita at hindi naman tuloy maiwasan ni Alarcon na makaramdam ng kakaiba sa matanda. Noon namang bata pa hindi siya naiilang dito. Pero simula nang makita niya to kanina at marinig na rin ang kwento ni Inocencio ay nagkaroon tuloy siya ng kakaibang kutob. Pagkalapit nila ay nagmano sina Inocencio at Jella kaya ganun na lang din ang ginawa ni na Alarcon at Anastasia. Lola, doon na muna kami pupunta kina Al at saka Ana. May handaan daw sila Kitang-kita ni Alarcon kung paanong mag-iba ang reaksyon ng matandang babae. Mula sa pagiging masaya, biglang sumimangot. Maghahanda pa naman sana ako ng masarap na makakain. Sabay na napakamot na lang ng ulo ang magkapatid na Inocencio at Jella. Bago lumapit ang dalaga at inalalayan ng kanyang lola na pumasok na sa loob. Habang pinagmamasdan nila si Jella at Lola Silas na nagpunta sa loob ng bahay, ay hindi maiwasang maintriga ng magkapatid. Nagalit yata si Lola Silas sa atin. Nako, ganyan na talaga yan si Lola. Di ba nga wala naman kaming panghanda? Ilang beses niya na yung sinasabi sa ilang kalugar natin. Nasanay na lang din sa kanya. Hindi naman umimik si Alarcon. Nakatingin lang siya sa maglola hanggang sa makapasok na sa loob ng bahay. Kapag nakahanap na nga ako ng matinong trabaho sa bayan, ipapasyal-pasyal ko lang yung si Lola para naman malibang-libang. Buti pa kayo. Ang swerte niyong magkapatid kasi nakaalis na kayo rito sa lugar natin. Uy, ano ka ba? Ang saya-saya nga namin bumalik dito Patagal na rin naming naisip kaso ngayon lang nakaipon sila mama at papa ng malaki-laking budget. Don't worry tol, makakahanap ka rin yan ng magandang work. Tiyaga lang.
Tumango na lang si Inocencio at hindi na sumagot. Dumating na rin kasi ang bunso niyang kapatid na tila nagmamadali. Ano, tara na ba? Okay lang ba si Lola? Okay lang ba si Lola iwanan? Oo nga guys, okay lang ba si Lola na mag-isa dyan? Ako nang nagsasabi sa inyo, ayos na ayos lang yan. Kaya tara na, bago pa ulit lumabas yan. Dali-dali na nga nilang nilisan ang lugar na yon at makalipas ang ilang minuto ay narating na nila ang compound kung saan naabutan nga nila na nagkakasiyahan na naman ang mga kamag-anakan ni Al at Ana. Habang abala ang kanilang mga magulang at ibang kaanak, ay dumiretso sina Alarcon, Inocencio, Anastasia at Jella sa likod bahay para kumain ng tanghalian. Subalit, marami-rami pang tao kaya hindi kaagad sila nakaporma. Sa pinakadulo ay naabutang napansin ni Alarcon ang kanyang tiyahin na naghihimay ng mga laman loob ng baboy. Kaya naaliw siyang napatingin doon at saglit na lumapit. Nang pabalik na siya para ayain ng kumain ng mga kasama, ay napansin niyang sina Inocencio at Jella na titig sa mga laman loob na nililinisan ng kanyang tiyahin. Pakiwari niya ay takam na takam ang dalawa, kaya ginulat niya ang mga ito. Uy, tara na! Kain na! Gutom na kayo, no? Ha? Oo. Natawa naman si Alarcon sa gulat na reaksyon ng magkapatid niyang kababata. Sabi na nga ba titig na kayo sa hinihimay na laman loob ni Tia Amor Tara, magsandok na kayo. Wala nang tao sa mesa. Gutom na rin talaga ako promise guys. Dito na kayo pumeso, ni-reserve ko. Jella, dito ka sa tabi ko. Hayaan mo na dyan sila kuya. Nang tanghaling yon ay masaya silang nanginain at nang matapos na ay inaya muna ni Anastasia si Jella sa kanilang kwarto para ibigay ang mga pasalubong niya. Nakasiya naman sina Alarcon at Inocencio sa labas ng bahay. Pagsapit ng alas 5 ng hapon ay nagpaalam na nga muna ang magkapatid na Inocencio at Jella dahil kailangan na nilang asikasuhin si Lola Silas. May kasiyahan mamaya sa plaza. Magkita na lang tayo ron. Salamat nga pala sa regalo mong sapatos, Tol. Mukhang mamahalin pa to ha. Wala yun. Buti nga't kasya sa'yo Sa susunod na uwi ko, bibigyan kita ulit. Pinadala na nga muna nila Mang Nelson at Aling Annalyn ang magkapatid ng ilang supot na handa para pagkain ni Lola Silas. Pag-alis sa magkapatid na Inocencio at Jella ay dumating naman si Tio Ador na lumabas ng compound kanina. Amangkin, okay na? Pwede ka na maglaro bukas ng liga. Nakausap ko na yung komite. Naku, talaga Salamat, Chong. O paano, papasok muna ako sa loob Nalimutan ko, hindi pa pala ako nakakapagbanlaw after naming maligo sa ilog. Pagbalik niya sa kwarto nila Anastasia ay naabutan niya ang bunsong kapatid na kumukuha rin ng mga gamit pamalit. Ano, maliligo ka rin? Oo kuya, nawala nga rin sa isip ko na hindi pala tayo nakapagbanlaw kanina. Buti natiis ko yung pangangat O bilisan mo maliligo rin ako Nangangatin na rin ako. Hindi na rin talaga ako sanay maligo sa ilog. Doon ka na lang sa pinakadulong banyo maligo, sa likod ng bahay. Meron naman doon Napakunot na lang ng noo ang binata at nang umalis na ang nakababata niyang kapatid, ay kumuha na nga siya ng damit saka nagtungo sa likod bahay, sa pinakadulong bahagi ng kanilang bakuran kung saan naroon ang isa pang banyo. Dahil alas 6 na rin ng gabi, kaya naman madilim na sa bahaging yon. Wala ring ilaw sa banyo kaya naman nagtiyaga si Alarcon na gamitin ang flashlight ng kanyang cellphone bilang tanglaw. At dahil gawa lang sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy ang nasabing banyo, kaya naman medyo naaaninag niya ang mga tao sa labas, lalo na sa pinakalikuran na kung saan ay talahiban na. Ay, salamat. Makakapagbuhos na rin. Sa unang buhos niya ng tubig ay tila nakarinig nga siya ng kaluskos mula sa likuran ng banyo. Dahil doon na hindi sinasadyang napalingon siya roon at sumilip sa mga butas-butas. Wala siyang nakitang kahit sino o ano, pero napansin niya mga talahib ay parang nagsayawan dahil sa ihip ng hangin. Napabuntong hininga siya bago muling nagpatuloy sa pagbuhos ng tubig at pagsasabon. Nang sasabunan na niya ang muka, ay mayroon siyang kaluskos na narinig sa bubungan, dahilan para mapaangat siya ng tingin. Sino yan?
Dali-dali niyang hinilamusan ang muka at saka nagmatsyag sa bubungan subalit nawala na ang kaluskos. Napalitan niyo ng mahinang pag-scratch sa likod ng bahagi ng banyo kaya tila gulat siyang napalingon doon. Huy, sino yan? Huwag kang magbiro ng ganyan ha. Natigilan na siya sa pagsasalita matapos mahapyawan ng paningin niya ang mga butas na tila mayroong dumaan na taong may mahabang buhok. Ana, ang lakas mo magtrip ha. Lagot ka sa akin mamaya kapag tapos kong maligo dito. Nasabi niya yun sapagkat si Anastasia lang naman ang nakakaalam na naliligo siya sa banyong yun. Bihira lang din kasing may pumunta sa dakong yon dahil sa medyo madilim at maputik. Binilisan na nga ng binata ang pagligo hanggang sa maya-maya pa ay nakarinig na siya ng mahinang ungol mula pa rin sa likurang bahagi ng banyo. Sinundan niyo ng mahihinang kaluskos kaya mas lalo siyang kinabahan. Ana, hindi na ako natutuwa. Huwag kang makulit dyan. Matapos makapagbuhos ng ilang ulit na mabilisan, ay nagtapis na nga siya at tali-daling lumabas ng banyo. At dahil naririnig pa rin niya ang mahinang pag-ungol ng tila kung anong hayop, kaya naman kahit kinakabahan ay dumungaw siya sa likod ng banyo. Doon ay tumambad sa kanyang paningin ng uri ng nilalang na hindi maintindihan ng kung sino. Makapalang kulot-kulot nitong buhok na tumakip sa kabuuan ng mukha kaya ang naaninag niya lang ay tila mata ng pusa na nanlilisik. Biglang humaba ang mga dila nito at tumikit pa sa gilid ng banyo kaya laking gulat talaga ng binata. Pagkatapos noon ay para tong aso habang nakatitig sa kanya at umuungol. Pagkakita roon ng binata ay otomatikong nagtayuan ng kanyang mga balahibo na parang siya'y binuhusan ng nagyayelong tubig. Gumapang sa buo niyang pagkataong matinding kilabot at dahilan para manginig ang kanyang tuhod at mawalan siya ng balanse. Nang umungultong muli ng mahina ay doon na naghisterikal ang binata. Halimaw! Halimaw! Kahit ang boses niya ng mga sandaling yon ay nanginginig dahil sa sobrang pagkasindak. Nang tumakbo siya palayo sa nasabing halimaw ay hindi sinasadyang mapadausos siya at madapa. Kagad din naman siyang bumangon subalit hindi na niya alintana ang pangyayari ng mga sandaling yon. Tulong! May halimaw! May halimaw sa banyo! Mama! Papa! Chong! Dahil sa eksenang yun ay saglitan na antala ang kasiyahan ng lahat. Paglapit ng kanyang mga magulang at ni Tio Ador ay ganun na lang ang gulat ng mga to pagkakita sa kanya na puno ng putik. Anong nangyari sa iyo, pamangkin? Doon na nga napayak ng tuluyan ng binata habang yumayakap sa mga magulang at nagsusumbong. May nakita ako sa likod ng banyo. Nakakatakot yung itsura, parang halimaw na lamang lupa eh. Basta, mahaba yung dila niya. Inakay nga siya ng kanyang mga magulang at doon niya lang napagtanto na nakahubot-ubad na siya matapos magbigay ni Tio Ador ng bagong tuwalya. Nahulog pala kasi kanina ang tapis niya sa katawan nang nadapa siya habang tinatakbuhan ang nasabing halimaw na kanyang nakita. Nang nasa kwarto na, ay muling kinausap ang binata tungkol sa kanyang nakita. Nang mailarawan naman niya yon, ay doon na nga muling nagsalita si Tio Ador patungkol dito. Matagal na ngang may nababalitaan na gumagala-gala ritong aswang. Ang tawag nila sa aswang na yon kubot. Mabubuhok sila na uri ng aswang tapos mahaba ang dila. Dahil sa mga ikinuwentong yun ni Tio Ador, ay kinilabutan din ng husto si Anastasia na napayakap pa sa sarili. Nakakatakot naman po pala. Parang kinakabahan tuloy ako lumabas ngayon at magpunta sa plaza. Napangiti si Tio Ador bago muling nagsalita. Nako, huwag kayo masyadong mangamba. Wala pa namang naitatalang inataking tao yon. Kadalasan mga hayop lang. Kung hindi baboy, mga ligaw na hayop at manok. Nang bigkasin yun ng Ginoo, ay muli tuloy sumagi sa isip ni Alarcon ang nakita mga piraso ng laman loob ng hayop sa ilog. Naalala rin yun ni Anastasia kaya napatingin ng dalaga sa kanyang kuya. Siguro, na-check ka lang nun kasi bagong dating kayo. Pero malamang namukha na kayo ng aswang kaya hindi na kayo gagalawin ng mga yon. Sasamahan ko naman kayo sa plaza kapag nagpunta kayo kaya wag na kayo masyado matakot. Sige po, Chong.
Pagkasabing yun ay saka hinarap ng binata ang mga magulang na nakikinig lang din. Ma, pa, magbibihis lang po ako ah. Paglabas ng silid ni Mang Nelson at Aling Annalyn at ni Tio Ador at ni Anastasia ay nagtungo na nga si Alarcon sa banyo at muling nagbanlaw ng katawan. Pagkatapos ay bumalik siya sa kwarto para makapagpalit ng damit. Pula ang sinuot niya dahil ayon kay Tio Ador ay epektibo raw yun na pangontra laban sa mga masasamang elemento na nais gumawa ng masama. Pagpatak ng alas 7:30 ng gabi, pagkatapos nilang magapunan ay nag-aya nga si Tio Ador sa plaza dahil mayroon ngang mga contest ngayong gabi. Wala sanang balak si Alarcon pero napilit siya ng mga kaanak kaya sumama na lang din siya. Kahit ang totoo ay takot na takot pa rin siya dahil sa nangyari. Habang nasa plaza ay nagpapalinga-linga ang binata na tila hindi mapakali. Panay-panay kasi ang pagsagi sa isip niya nang nakitang aswang na tinawag ng kanyang tiyuhi na kubot. Habang nagtatanghal ang ilang mga tao, si Alarcon naman ay parang batang takot na takot sa gilid hanggang sa tapikin na lang siya sa likuran ni Inocencio na kanyang ikinagulat. Ay put! Kamuntikan pa niyang mamura ang kababata, mabuti na lang ay agad niyang natutup ang bibig. Para ka namang nakakita ng multo dyan, tol. Namumutla ka oh. Ako lang to, uy. Gagi ka, tol. Kinabahan talaga ako sa'yo. Kung alam mo lang, no? Sorry, tol. Ikaw naman parang magugulutin ka na ngayon ah. Ganyan na bang epekto ng ingay sa Maynila? Hindi na nagawang sumagot ni Alarcon sapagkat nagsimula ng ikalawang pagtatanghal. Dahilan para maghiyawan ng mga tao. Nang mapansin naman ni Anastasia na wala ang kanyang best friend, ay lumapit siya kay Inocencio para tanungin ito. Nasaan si Jella, kuya? Matagal bago nakasagot si Inocencio dahil pinag-isipan pa niya ang idadahilan. Ano kasi, si Lola nangungulit-ngulit na naman. Gustong lumabas. Natatakot kami dahil maraming tao. Baka kung saan-saan na naman yung magpunta. Habang nanonood si Alarcon ay nakikinig naman siya sa usapan ng kababata at bunsong kapatid. At maya-maya pa nga ay napansin niya nga sa kabilang bahagi ng plaza si Jella. Parang iba ang dating ng dalaga kaya wala sa sarili niyang sinundan yon. Hanggang sa hindi niya namalayan na malayo na pala siya sa plaza. Sabi ni Ino nasa bahay daw ang kapatid niya. Saan kaya to papunta si Jella? Kahit kinakabahan dahil sa kubot, ay lakas loob pa rin sinundan ng binata ang dalaga hanggang sa makarating sila sa kabilang baryo kung saan pinatatambay ang mga alagang baka, kalabaw at kambing para manginain ng damo. Ano bang ginagawa ni Jella dito? Takte. Pati ako, anong ginagawa ko rito? Baka mamaya bigla magpakita yung kubot. Mahirap na. Kailangang tawagin ko na si Jella. Aalis pa lang si Alarcon sa pinagtataguan para tawagin at puntahan ng dalaga, kaya lang ay bigla lang itong humiyaw. Dahil doon ay nataranta ang binata at hindi alam ang gagawin. Nagalangan siyang lapitan si Jella sapagkat naiisip niyang baka naroon na nga ang kubot. Subalit sa kabilang banda ng kanyang isipan ay gustong-gusto niyang tulungan ng dalaga. Bahala na. Nanaig pa rin ang pag-aalala niya kay Jella kaya kahit takot na takot ay tinungo niya ang kinaroroonan ng dalaga. Subalit hindi na niya ito nakita. Jella, nasaan ka? Lumibot-libot ang binata at pilit na tinanaw ang dalaga kahit pa hindi ganon kaliwanag sa nasabing lugar. Jella, magsalita ka para matulungan kita. Please naman oh! Sa ikalawa niyang pagsigaw ay biglang umihip ang hangin kaya naman tila nagsayawan ng mga damo sa palibot niya. Habang kabadong iginagala ang tingin ay ramdam na ramdam ng binata ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nang dumampi sa kanyang balat ang malamig na hangin ay mas lalong kinilabutan ng binata. Sigurado siya na may nagbabadyang panganib kaya sinikap niyang maging alerto kahit ang totoo ay nangangatog na ang tuhod niya sa sobrang takot. Ilang saglit pa ay napabaling ang kanyang tingin sa isang tila patay na puno na hindi kalayuan sa kanya. Sa ilalim noon ay nakatayo ang isang nakakatakot na imahe na pamilyar, ang aswang na tinatawag na kubot.
Hindi nakagalaw ang binata pagkakita sa nasabing aswang. Para siyang nabato sa kinatatayuan habang nanginginig ang buong kalamnan. Nang umungol ng malakas ang kubot ay napaupo na lang si Alarcon, kasunod ng pag-ihi niya sa salawal. Hindi na niya alam ang gagawin at nang magsimulang humakbang ang aswang palapit sa kanya ay taranta siyang tumayo. Hindi magkanda-ugaga ang binata lalo na nung nagsimulang lumundag palapit sa kanya ang nasabing aswang. Halos madapa-dapa si Alarcon, matakasan lang ang kubot. At habang takot na tumatayo ay saglit siyang napalingon sa likuran. Napahinto siya na mapansing wala na to sa likuran niya. Doon ay mas lalo siyang kinabahan. Kaya iginala niya ang tingin hanggang sa maramdaman niya na lang ang mahinang ungol ng aswang sa bandang kanan. Marahan siyang lumingon sa dakong yon. At nang makita niya ng tutukan ng kubot ay napahiyaw na nga siya ng ubod lakas. Tulong! Tulong! Kahit sino! Tulungan niyo ako! Tumakbo si Alarcon at sa sobrang pagkataranta ay hindi niya alam kung saan siya napadpad sa kakatakbo. Ilang saglit pa habang tinatakasan ng kamatayan ay bigla na lang siyang dumaus-os at nagpagulong-gulong hanggang sa kabutihang palad ay tumigil siya sa dinaraanan ng sasakyan. May hilo siyang napatayo at nagpaikot-ikot ng tingin. Kalaunan nang humapdi ang kanyang ulo ay hinimas niya ang kanyang noo. At nang makita ang dugong tumatagas mula roon ay mas lalo siyang nanghina kaya nadapa na naman siya. Tulong! Tulungan niyo po ako! Sinikap niyang tumayo sapagkat naririnig niya mula sa hindi kalayuan ang ungol ng aswang. Nangihina niyang iginala ang tingin hanggang sa hindi na nga makatayo dahil sa sobrang pangangatog ng tuhod at panghihina. Naaninag pa ni Alarcon ng kubot na papalapit sa kanya. Subalit dahil sa isang tricycle na dumaan ay lumundag na to palayo. Si Jella, kailangan niya ng tulong. Bago tuluyang mawala ng malay tao, ang huling nakita na lang ng binata ay ang tricycle driver na sumisigaw habang inaakay siya. Kinabukasan, masakit ang ulong bumangon sa papag si Alarcon at ang una niyang nakita na nakaupo sa tapat ng papag ay si Inocencio at ang bunso niyang kapatid. Mabuti tol at nagising ka na. Nag-alala kami sa iyo eh. Saan ka ba kasi nagpunta kagabi? Wala sa sariling hinarap ni Alarcon ng mga kababata. Si Anastasia naman ay lumabas ng kwarto para tawagin ang kanyang mga magulang. Maya-maya pa, nagdatingan na nga si Mang Nelson at Aling Annalyn at si Tia Ador at Tia Amor at ang iba pa nilang mga kamag-anakan. Napag-usapan nga nila ang patungkol sa kubot na sumalakay kay Alarcon kagabi. Matapos may kwento ng binata ang buong pangyayari, ay sa kanya lang naalala si Jella, kaya napatingin siya sa kababata. Tol, kumusta na pala si Jella? Okay lang ba siya? Oo tol, nakita rin siya doon sa damuhan, malapit lang sa kung saan ka nakita. Mabuti na lang parehong walang nangyari sa inyo. Taking pasalamat ko rin talaga at sinundan mo siya. Natutuwa akong marinig yan. Sana hindi na to maulit. Tio Ador, dapat po ma-actionan to. Dito sa baryo natin, baka mamaya may iba pang mapahama katulad kagabi. Nasabi ko na sa mga opisyal ng baryo ang tungkol sa nangyari. Mamayang gabi habang nagpapatuloy ang kasiyahan sa plaza, dodoblehin nila ang pagbabantay. Naging alerto na rin ang mga tao dahil sa nangyari sa inyo ni Jella kagabi. Bakit hindi na lang po kansilahin muna yung party? Parang narinig ko matagal na raw pinag-aandaan yun kaya hindi na nila ikakancel. Ipagdasal na lang natin na walang mangyaring masama mamaya. Basta, wag na muna kayong magpunta sa kung saan-saan para hindi na maulit ang nangyari kagabi. Pagkatapos ng ilan pang mga pag-uusap patungkol sa paghahanda sa kubot, ay mabilis na lumipas ang oras. Eksakto 4:00 ng hapon ay nagsimula ang basketball one-game trophy. Hindi na nakapaglaro si Alarcon dahil medyo masakit pa rin ang kanyang ulo. Isa pa ay medyo na-trauma siya matapos ng nangyari kagabi. Pagsapit ng gabi ay nabalitaan na lang niya na nanalo na nga ang kanilang team matapos sabihin niyo ni Tio Ador.
At matapos makapaghapunan ay nagpunta na nga ulit ang mag-anak sa plaza para manood ng bagong pagtatanghal sa gabing yon. Kahit kinakabahan ay nanood pa nga rin si Alarcon at ang bunso niyang kapatid. Hinanap nila sa mga tao kung naroon ang mga kababataan nila subalit hindi nila nakita. Kuya, parang nakapagtataka na wala pa sila Kuya Ino at saka si Jella. Diba sabi nila pupunta sila? Muling iginala ni Alarcon ng tingin pero hindi niya talaga maaninag ang kababata. Baka hindi na sila pupunta. Malamang katulad ko, may trauma pa yung si Jella. Kung tutusin talaga, hindi na ako komportable rito eh. Kung hindi lang nagpumilit siya na mama at papa, pati si Tio. Marami namang opisyal ngayon na nag-iikot-ikot. Pero ang iniisip ko kuya, wag naman sana. Paano kung papunta na rito sila Kuya Ino at Jella tapos may masamang nangyari na pala sa kanila? Pagkasabing yon ng dalaga ay mabilis na nagtayuan ng mga balahibo ni Alarcon sa braso at batok. Bigla tuloy siyang kinutuban kaya wala sa sariling napakatok siya sa lumang kahoy na sinasandalan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ano ka ba? Hindi na nakaimik pa ang dalaga sapagkat nagsimula na ulit ang mga pagtatanghal sa plaza. Dahilan para mapabaling na roon ang kanilang atensyon. Subalit kahit nanonood ay malayo ang isip ni Alarcon. Naglalaro kasi sa utak niya ang mga sinabi ng nakababatang kapatid kaya hindi na naman tuloy siya mapakali. Uuwi na lang muna ako. Pakisabi na lang kina mama at papa. Nagulat ang dalaga sa sinabing yun ng kanyang kuya kaya pinigil niya to habang tinatanong. Kuya, alam mo namang delikado, di ba? Hindi ka pa nadala? Huwag kang mag-alala. Magpapasama ako kay Tio Ador pa uwi. Pupuntahan ko ron sa chapel. Nandun sila ngayon eh. O sige na, ikaw na magsabi kina mama at papa ha. Mga busy kaya hindi ko na maistorbo. Patakbong nagtungo si Alarcon sa chapel at ang hindi na nakatingin ng nakababata niyang kapatid ay umibas siya ng direksyon. Dahil kasi sa mga sinabi ni Anastasia, ay labis na nag-alala ang binata para sa buhay ng kanyang mga kababata. Kaya ang naisip niyang paraan ay puntahan ng mga yon sa kanilang bahay. Habang binabaybay niya ang medyo may kadilimang daan, ay panay ang lingon ni Alarcon sa kung saan-saan. Pakiwari niya kasi ay tila mayroong nakatanaw sa kanya mula sa hindi kalayuan. Nang makaramdam siya ng kilabot, ay mas lalong binilisan ng binata ang paglalakad na sa puntong para na siyang tumatakbo na mabagal. Ilang saglit pa nga ay bigla na siyang nakarinig ng malakas na pag-alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Dahil doon ay trumipli ang kilabot ng binata. Unti-unti na naman bumilis ang tibok ng kanyang puso na parang may mga maliliit na dagang nagkakarirahan. Diyos ko po Lord. Matapos mag-sign of the cross, habang tinatahak ang daan papunta sa bahay ng kanyang kababata, ay napapalingon siya sa kinaroroonan ng alulong. Muli na naman kasi yung naulit. Mas nakakatakot at mas nakakakilabot. Sana ayos lang mga kaibigan ko. Eksaktong pagkasabi noon ay biglang umihip ang malamig na hangin. Nang dumampito sa kanyang katawan ay nanuot na naman ang kilabot kaya napayakap na siya ng maigpit sa sarili. Nabuhayan lang ang binata matapos matanaw ang bahay ng kababata. Subalit paglapit niya sa lumang gate ay bahagya siyang nagtaka sapagkat nakabukas yun. Nang ibaling niya ang atensyon sa main entrance ng bahay, ay napansin niya ring nakabukas ang pinto na hindi naman tipikal na ginagawa ng kanyang mga kababata. Tao po? Ino? Jella? Lola Silas? May tao po ba rito? Eksaktong pagkasabi niya nun ay muli na namang umalulong ang aso. At sa pagkakataong yon ay parang sobrang lapit lang nito sa kinaroroonan niya. Takot at napipilitang pumasok sa bakuran ng binata habang tinatawag pa rin ang pangalan ng mga kababata. Ino? Jella? Tao po? Natigilan siya nang biglang lumangit-ngit ang lumang pinto ng bahay. Napadako ang tingin doon ng binata kaya napansin niyang may mga patak ng dugo sa sahig. Diyos ko, bakit may patak ng dugo dito? Maraming naglaro sa isip niya pagkakita sa nasabing mga patak ng dugo. Langya, huwag naman sana.
Napilitan na siyang pumasok sa loob ng bahay para alamin kung ano ang totoong nangyari. Magkagayunman ay nanatili siyang handa sa mga posibleng mangyari. Ino! Natigilan na naman siya matapos mapagtanto na mas marami pa palang patak ng dugo sa loob ng bahay. Ang iba ay sariwa, ang ilan naman ay mukhang matagal na. Iba rin ang amoy sa loob ng bahay. Pinaghalo-halo ang lansa. Nabubulok at kulob na amoy, kaya napatakip bibig siya habang patuloy na nagmamatsyag. Nang lingunin niya ang isang silid na malapit sa kanyang pwesto, ay laking gulat niya sapagkat katulad sa sala ay nagkalat din ang napakaraming dugo. Subalit tuyo na ang mga yon na halatang matagal na. Kwarto ba to ni Ino? Anong nangyari? Bakit ganitong itsura? At ang sangsang ng amoy? Napalingon rin siya sa isang silid na malapit lang din doon nang makarinig ng mahinang kaluskos. Naglakad siya at marahang sumilip sa nasabing kwarto, subalit wala rin siyang nakitang kahit na sino. Kaya lang ay ganun din ang itsura ng nasabing silid. Marumi, puro mantsa ng dugo sa sahig at masangsang ang amoy. Bakit ganito yung nangyari sa bahay nila? Hindi na niya natapos ang sinasabi sapagkat biglang may kumalubog sa kasunod na silid. Nagmamadali siyang nagtungo doon subalit maingat pa rin ang kanyang mga hakbang. Pagdungaw niya sa pinto ay namilog ang kanyang mga mata matapos makita ang ilang piraso ng Santo Niño na pare-parehong basag na ang mga ulo. Sa tapat ng nakasinding kandila ay nakita niya si Lola Silas na nakayukod na tila ba may kung anong ginagawa. Lola Silas? Tumayo ang binata sa pintuan at kabadong pinagmasdan na matandang babae na biglang tumigil sa ginagawa nito. Lola, ayos lang po ba kayo? Nasaan sila? Pagkaharap ay ganoon na lang ang pagkagimbal ni Alarcon matapos makita ang mukha ng matandang ginang sapagkat naliligo ito sa sariwang dugo. Nang ibaling ng binata ang paningin sa hawak ni Lola Silas ay mas lalong namilog ang kanyang mga mata. Paano ay lasog-lasog at nagkalat ang laman loob ng isang pusa. May tira-tira pang ang piraso ng laman sa bandang baba na matanda habang nakangiti sa kanya. Gusto mo ba? Masarap ito. Paborito nga to ng mga apo ko eh. Matapos ang narinig ay mabilis na gumapang ang matinding kilabot sa buong pagkatao ng binata. Nanginig na naman ang kanyang tuhod kaya pag-atras ay napaupo siya at napahawak ang kamay sa sahig. Nang mapansin niyang medyo mamasa-masa ang nahawakan ay napalingon siya roon. At ganoon na lang ang takot niya pagkakita sa ilan pang patay na hayop. Parang sasabog ang kanyang puso sa tindi ng takot na nararamdaman. Nang mapalingon siya sa bukas na pinto mula sa likod bahay ay mas lalo siyang nanghilakbot matapos makita sina Inocencio at Jella na mistulang naliligo rin sa dugo na katulad ng kanilang lola. Halatang kumain din ng sariwang lamang loob ng mga hayop. Hindi kaagad nakakilo si Alarcon at nanatili lang din ang magkapatid sa tapat ng pintuan habang nakangiti sa kanya. Bakit ka kasi pumunta ka pa rito, tol eh? Nalaman mo na tuloy ang sikreto namin. Parang nabingi si Alarcon sa kanyang mga narinig. Hindi halos maiproseso ng utak niya kung ano ang nangyayari. Kaya napaiyak na lang siya habang pinagmamasdan ng kababata na hinihimas-himas ang ulo ni Jella. Kalaunan ni sumeryoso ang mukha ni Inocencio. Nilapitan naman siya ni Lola Silas at inabot ang natitirang lasug-lasug na katawan ng patay na hayop. Pagkakuha ni Jella ay nilantakan niya ito mismo sa harap ni Alarcon na hindi pa rin makapaniwala. Ano ngayon ang gagawin natin yan, tol? Siguradong hinahanap ka na ng mga kamag-anak mo. Kaso, hindi naman kita pwedeng paalisin. Sabi ko naman kasi dito kay Jella, nung umpisa pa lang dapat nilantakan na niya itong kababata niya. Tila lumobo naman ang batok ni Alarcon matapos sabihin niyo ng matandang babae. Doon niya rin napagtanto ang nangyari kagabi. Kung bakit nga bigla na lang nawala si Jella sa damuhan kasunod ng pagsulpot ng kubot. Nanginginig siyang napalingon sa tatlo habang pilit na iginagalaw ang mga tuhod na hindi maawat sa panginginig. Kung ganun, si Jella, siya yung kubot? Ngumiti muna ang dalaga bago inihagi sa harap ni Alarcon ang natirang parte ng patay na hayop.
Kasunod noon ay unti-unting nagbago ng anyo ang dalaga. Mula sa pagiging magandang binibini ay unti-unting nangulubot ang mukha ni Jella. Lumubog ang kanyang ilong at lumawit naman ang matatalim niyang pangil. Kasunod ng paghaba ng dila. Kumapal ang buhok ng dalaga na halos matakpan na ang buo niyang mukha. Subalit kitang-kita pa rin ang nanlilisik niyang mga mata na parabang mata ng mga pusa. Tumindig ito na parang aso habang ang mga kuko sa kamay at paa ay mas tumalim at mas humaba. Hindi alam ni Alarcon kung ano ang mararamdaman matapos masaksihan ng mga yon. Para siyang nalulunod sa sariling hininga dahil sa matinding pagkasindak. Ikaw yung dumungo sa bintana ng kwarto tapos yung umatake sa akin sa banyo. Ikaw yun, Jella. Napangiti lang ng tipid si Inocencio bago tumugon sa takot na takot niyang kababata. Tama ka ron sa una. Pero yung sa banyo, hindi na yun si Bunso. Ako na yun, tol. Gusto ko lang sanang tikman kahit kaunti sa'yo eh. Kaya hindi ko napigil ang sarili ko nung oras na yon. Habang sinasabi yun ni Inocencio, ay unti-unti na ring nagbago ang kanyang anyo. At sa sobrang takot na nararamdaman ni Alarcon, ay madapa-dapa na naman siyang tumakbo palayo sa lugar na yon. Narinig pa niya ang pag-ungol ng magkapatid na kubot at ang malakas na salita ni Lola Silas. Basta katulad ng dati, sa akin yung atay, para naman manumbalik kahit papano ang lakas ko. Ang tagal ko na rin hindi nakakakain ng totoong sariwang laman at dugo ng tao. Sa sobrang taranta ni Alarcon ay salip na tinakbo niya ang daan pauwi sa bahay ay umiba siya ng daan. Dahil nilamon na siya ng takot kaya hindi niya napansin na papunta pala siya sa may ilog. Kahit napakadilim sa dakong yon ay hindi ito inalintana ng binata sapagkat ang nais niya lang ay makauwi siya ng ligtas sa kanyang pamilya. Sa kanya lang napagtanto na nasa dakong ilog siya matapos marinig ang agos nito. Dahil doon ay naiiyak siyang napahawak sa ulo at nag-isip ng paraan kung paano makakaalis ng ligtas. Paano na to? Bakit ako dito dumaan? Anong gagawin ko? Sinubukan niyang bumalik subalit narinig na niya ang mga ungol ng kubot mula sa hindi kalayuan. Tila nagtatawanan pa ang mga ito habang nag-uusap at isinisigaw ang kanyang pangalan. Tol! Alarcon! Pasensya ka na talaga ha. Ikaw kasi, sinabihan ka ng huwag magpapagala-gala mag-isa. Wala naman talaga kaming intensyon na pagpiestahan ka. Nagkataon lang talaga na masyado kang makulit eh. Paano na ngayon? Magtago ka na ng gusto dahil narinig mo naman ang sinabi ni Lola. Kapag nahuli ka namin, magkakaanda na kami sa piyesta. Kaya magtago ka na! Humulakak pa ang magkapatid na kubot habang umuungol na sinusundan naman ng malakas na alulungan ng mga aso mula sa hindi kalayuan. Dahil sa mga narinig ay mas lalong nanginig ang kalamnan ni Alarcon sa sobrang takot. Umiyak na lang siya ng tahimik habang padaus-us na binababa ang ilog. Pagkalaon ay nagsumiksik siya sa mga malalaking bato para masigurong hindi makita ng mga aswang. Tol, pinahirapan mo pa kami ah. Ikaw naman wag mo na kami masyadong papagganapin pa. Kasi itong si Jella masyadong mainitin to. Kapag nakita ka nito siguradong kawawa ka dahil pinahirapan mo siya. Nung unang dating mo pa to gigil na gigil sa iyo eh. Ang bango-bango raw kasi ng karne at dugo mo. Kaya kahit hanggang dito sa amin, umahalimuyak. Napatakip bibig si Alarcon habang nakasiksik sa isang sulok. Wala siyang kamalayan na ang mga aswang ay nasa ibabaw na ng tinataguan niyang bato. Huli ka, Balbon! Napahiyaw ng ubod lakas ang binata nang hatakin siya ng kababatang aswang. Tulong! 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 Nakakawag siya subalit malakas ang pagkakapit ni Inocencio sa kanyang katawan na unti-unting mas sumigpit na para siyang nililingkis ng isang sawa. Subalit pilit nakipaglaban si Alarcon sa kanyang buhay. Ginawa niya makakaya niya para lang makakawala subalit hindi talaga umubra. Kaya naman sumigaw lang siya ng sagad hanggang lalamunan. Tulungan niyo ako! Kinukuha ako ng aswang!
Tulong po! Kahit na sino! Tulong! Masinigpitan pa ni Inocencio ang pag-ipit, kaya nabali ang kaliwang braso ni Alarcon na lalo niyang ikinahiyaw ng gusto. Nang dadambay na naman siya ni Jella, ay bigla na lang siyang nakakita ng mga flashlight na nagpailaw kung saan sila naroon. Dahil doon ay nabitiwan ni Inocencio si Alarcon na nahulog sa tubig. Tumalon kaagad ang magkapatid na aswang palayo, subalit hinabol sila ng mga taong galit na galit. Al, nasaan ka? Ang tiyo mo ito! Nandito na kami! Binaba naman ni Tio Ador ang kanyang pamangkin na nanghihina dahil sa nangyari. Inalalayan niya si Alarcon at inilayo sa lugar na yon. Tiyo, kilala ko na ang mga aswang. Sila Lola Silas, Inocencio at si Jella. Silang nagtangka sa akin. Namilog ang mga mata ng tao nakarinig sa sinabi ni Alarcon. Kaya ng gabing yon, sinalakay nga nila ang bahay na maglolola. Subalit sa kasamaang palad ay wala ng tao roon. Hindi na rin nila natuntun pa ang mga aswang dahil mabilis itong nakatakas. Dahil sa nangyaring yon ay pansamantalang itinigil ang huling pagdiriwang ng kapistahan sa baryo. Mas inalala kasi ng namumuno ang masamang pangyayari na maaring marami pang madamay. Matinding trauma ang dinulot ng mga pangyayaring yung kay Alarcon. Samantalang hindi naman makapaniwala si Anastasia na sina Lola Silas at ang mga kababata nilang sina Inocencio at Jella ay lahi pala ng mga aswang. Bago tuluyang bumalik sa Maynila ay napag-alaman nga ng magkapatid na nahawa lang pala si Lola Silas sa pagiging aswang at hinawaan naman ito ang mga apo. Nalulungkot man ay tinanggap ni na Alarcon at Anastasia ang bagay na yon, sapagkat alam nilang hindi na nila makikita ang kanilang mga kababata na tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Sana pala, di na tayo umuwi ng probinsya, no? Para hindi na natin nalaman ang totoong pagkatao ng mga kababata natin. Mas okay na rin siguro yun, kuya. At least, hindi naman tayo naging masama sa kanila eh. Sila tong nagtangka sa iyo ng hindi maganda. Malungkot na minasda ni Alarcon ang nakababatang kapatid. Saka ito niyakap ng kanang kamay dahil nakasemento pa ang kaliwa. Wala lang din silang choice. Hindi nila ginustong maging ganon dahil nahawa lang din sila. Siguro kung makikita ko sila ulit, mapapatawad ko pa rin sila eh. At kung kaya ko lang gamutin yung nangyari sa kanila, gagawin ko. Kung saan man sila ngayon, kuya, sana mahanap nila yung totoong peace. Sa paglipas ng panahon, sa tuwing taglamig, ay madalas maalala ni Alarcon ang kanyang kababatang aswang, lalo na kapag sumasakit ang braso niyang nilagyan ng bakal gawa ng pagkakabali ng aswang. Wakas.